Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Magandang araw Pilipinas. Muli nandito na naman po inyong lingkod, Epipanyo Labrador, sa ating programang Sibilya na Anti-Crime Group, Epipanyo Labrador. At syempre sa ating patuloy, mga minamahal ko mga kababayan, binabati muna po natin ang ating mga kapatid Luzon, Visayas, Mindanao na patuloy po na nakasubaybay tumututok ito sa ating programa. Maraming salamat po. At syempre pinasasalamatan din po natin maging ating mga kapatid sa abroad na patuloy po na nakasubaybay tumututok at talagang kahit anong oras sila po ay nakaabang at talagang pinapanood ho nila ang ating videos na pinalalabas dito sa ating programa. Maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre pinasasalamatan din po natin yung ating mga bago mga subscribers. Salamat po, talagang naniniwala na ho ako kapag ang pinag-uusapan ho natin ay patungkol ho sa sitwasyon o kaganapan na nangyayari ho dito sa ating bansa at ang ating pinag-uusapan itungkol po sa kalayaan, hustisya na dapat makamit ng ating mga kababayan laban ho sa mga korap, mapang-abusong politiko na walang ibang iniisip kundi magpayaman sa kanilang sarili lamang mga pamilya o sa sarili nilang buhay. Kaya salamat po sa inyong lahat mga minamahal ko mga kababayan, naway lagi ho namin kayo makakasama sa bawat araw ho na tayo may tinatalakay dito sa ating programa, lalong-lalo na po sa usapin patungkol po sa pang-aabuso ng mga politiko na walang ibang ginawa kundi gamitin ang kanilang kapangyarihan at pera sa mga kabulastugan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maging sa ating National Vice Supreme Commander Roldan Dumdum, magandang umaga sa Supremo. At syempre sa lahat ho ng ating mga kababayan na nanonood ho dito sa ating programa, tulad doon ng lagi natin pinapakiusap, doon po sa mga tunay nating mga subscribers at totoong nagmamahal, nagmamalasakit ho sa ating programang ito, sana ho ay wag po kayo mag-i-skip ng ads nang sa ganun kahit papaano naman po tayo naman po ay maka-survive sa ating programang ito, sapagkat hindi naman po tayo katulad ng ibang programa na mayroon po mga sponsor. Sa pamamagitan ho ng inyong hindi pag-skip ng ads, kahit papaano ho makakatawid ho tayo sa mga pagsubok na dumadaan sa ating buhay. Maraming salamat po sa inyo at maging sa ating mga kababayan nga pala na nagbibigay ho ng text. Text tuloy na sabi ko. Thanks. At syempre, salamat din ho doon po sa mga kababayan na mayroon pong gininto ang puso na nagbibigay po. Doon po sa mga kababayan natin na nagtatanong paano po sila makapagbigay ng kahit konting tulong. Sa totoo lang ho, mas pabor ho sa akin kung sa GCash ho ipapadaan yung tulong ninyo dito sa ating programa. Kasi ho, sa totoo lang ho, sa pang-araw-araw ho, talagang kinakailangan ho ng yung lingkod, lalong-lalo na ho ngayon. Sa totoo lang ho, dahil hindi pa po kami sumasahod sa YouTube, wala pa po. Ewan ko ano nangyari doon po sa mga kababayan natin na mga vloggers mayroon po ba kayong idea kung bakit hindi pa tayo sumisweldo? Doon po sa mga kababayan natin, doon po sa may mga puso lang lalo na sa mga subscriber talaga natin sa abroad, baka naman ho pwedeng makapagpasa naman kayo kahit konting pan-GCash lang ho para ho may pambayad tayo sa ating internet, dahil nangangamba po yung lingkod na baka isa sa mga araw nito wala na po tayong internet at hindi po tayo makakapag-vlog. Kaya doon po sa mga masusugid natin ng mga taga-subaybay na mayroon pong kakayanan na makatulong ho sa inyong lingkod sa pamamagitan ho ng GCash, tayo po ay makakabayad ho sa ating internet at syempre kahit papaano naman po ay makakabili naman po tayo ng pantawid gutom. Maraming salamat po sa inyong lahat. At muli sa araw nito mga minamahal ko mga kababayan, pag-uusapan ho natin yung patungkol ho sa mga sinabi ho ni Digong yun na kung saan tila baga nananakot siya sa kamera o maging sa bagong administrasyon na kung saan sinabi niya na kapag tinuloy ng Kamara o ng ating gobyerno na kasuhan itong si Sara Duterte sa kanyang pandarambong at siya ay makakasuhan ng impeachment o siya ay mai-impeach, tatakbo daw itong si Digong yung muli senador man o
pagiging vice president. Yun po yung kanyang banta. Kumbaga, yung kanyang pagbabanta parang meron hong maraming laman at yan po ang ating pag-uusapan sa araw na ito. Sa mga pahayag ho ni Rodrigo Roa Duterte na kung saan binitawan niya yung isang lingwahe na nagsasabing kapag tinuloy ng gobyerno o ng Kamara na i-impeach itong si Sara Duterte dahil nga sa kanyang pandarambong o pagnanakaw o pangungupit o anumang uri ng mga estilo ng pagnanakaw na yan sa kaban ng taong bayan o sa kaban ng ating gobyerno, kapag tinuloy daw nakasuhan o ma-impeach si Sara Duterte, ay tatakbo daw siya bilang senator, kung hindi naman tatakbo siya bilang vice presidente. Sa sinabi niyang yon, tatlo ho ang naging reaksyon ng ating mga kababayan. Unang-una, nayayabangan ho ang ating mga kababayan. Pangalawa, nangangamba ho ang ating mga kababayan. Pangatlo, natatawa ho ang ating mga kababayan. Ngayon, sa lumipas na ilang taon na naging Pangulo si Rodrigo Roa Duterte, alam ho natin yung kanyang naging estilo. Alam ho natin kung ano ang kanyang ginawa. Alam natin kung papaano niya inabuso yung kanyang kapangyarihan. Ngayon, pag-usapan ho natin mga minamahal kong mga kababayan, yung reaksyon ng ating mga kababayan na parabang nayayabangan ho sila talaga dito kay Rodrigo Roa Duterte na kung saan parang gusto niyang sabihin, humanda kayo. Dahil pag nakabalik ako, yari kayong lahat sa akin. Malilintikan kayong lahat sa akin. Parang ganun ho yung dating na kumbaga gusto niyang sabihin sa administrasyon ngayon ni Bongbong Marcos o ang ating Pangulong Bongbong Marcos at maging sa Kamara na eto ko, si Duterte ako. Mga tai lang kayo. Mga wala kayong kwenta. Para bang gusto niyang sabihin sa harap o sa paningin ng ating mga kababayan na ako to. Ako lang yung matapang. Ako lang yung may kakayahang pumatay. Ako lang yung may kakayahan na manakot. Ako lang yung may kakayahan at ako lang yung dapat tatakutan ng mga tao. Kaya humanda kayo pag nakabalik ako. Pag nakabalik ako, alam nyo naman, lahat ng tao sa Pilipinas naniniwala sa akin. Lahat ng tao sa Pilipinas maniniwala sa sasabihin ko dahil ako to, si Duterte ako. Walang maniniwala sa inyo kasi ako to dahil si Duterte ako. Yan po yung dating eh. Yung asta niya para bagang gusto niyang sabihin na humanda kayo. Alalahanin nyo. Lahat ng Chinese sa buong Pilipinas, hawak ko. Kakuntsabo ko, kakampi ko. Lahat ng mga sibilyan na nagkukunwaring mga sibilyan pero mga MPA na pwedeng bumoto, kakampi ko. Kaya humanda kayo. Parang gusto niyang sabihin, eto ako. Humanda kayo. Alalahanin nyo kung sino ako. Parang ganun ho yung dating. Para bagang gusto niyang sabihin, no, Bongbong, subukan mo. Romualdez, subukan mo na ituloy ninyo yung pag-i-impeach sa anak ko. Yari kayo sa akin. Kaya nga ho nakikita ng ating mga kababayan, malaking hamon to sa ating Pangulo. Malaking hamon to sa Kamara. Malaking hamon to maging sa Senado. Ano po? Mananatili na lamang ba kayo na parang mga binabae? Mananatili na lamang ba kayo na ganun-ganunin na lang at pumapayag na lang na ganun-ganunin na lang ng isang dating Pangulo? Dahil pinoprotektahan niya yung kanyang anak? Yung kanyang anak na mandarambong sa pera ng taong bayan? Anong ibig sabihin niya? Eh ano ngayon kung bumalik ka kung tatakbo ka bilang senator? Eh ano ngayon kung magiging vice president ka?
Anong ibig sabihin mo, Duterte? Sige nga. Kukunsyabuhin mo na naman yung mga mga kaprat mo. Pag naging vice president ka at naging presidente yung anak mo, kukunsyabahin mo na naman at ilalagay mo na naman dyan uli yung mga kabrad mo. Ha? Yung ba yun? Grabe. Nakakatawa ka, Duterte. Para bagang tingin mo sa sarili mo, na ano ka pa ba? Alam mo pa ba ginagawa mo? Nasa sarili mo, alam mo pa ba yung sarili mo? O baka wala ka na sa sarili? Talagang yung tumbong mo, parang Mga kababayan, tingnan nyo, no? Papayag ba kayo na bumalik o magkaroon pa ng posisyon ang mga Duterte sa gobyerno? Tingnan nyo yung asta nung iniidolo nyo. Tingnan nyo ang asta. O nabubulag-bulagan kayo. O nagtatanga-tangahan kayo. O bumibilib kayo dahil marunong pumatay. Ha? Sa totoo lang. Kung mga siraulo, gago lang yung mga naunang presidente katulad niya, kaya din nila gawin yun. Kaya lang may paggalang ho sila sa batas. Kaya din nila gawin yun. Hindi naman silang gagawa eh. Mag-uutos lang din naman sila. Bakit hindi ginawa ng mga dating mga presidente? Yung ginawa ni Duterte dahil labag sa batas. Unang-unang labag sa batas ng Diyos. Kaya nga tinanggal yung death penalty dito sa ating bansa. Dahil sumang-ayon ang lahat ng mga mambabatas, sumang-ayon ng gobyerno na tanging Diyos lang ang may karapatan para magtanggal ng buhay na may buhay. Tapos pinagmamalaki ni Digong yun. Kaya natatawa yung ating mga kababayan, akala talaga siguro ito ni Digong, siya na lang yung matapang. Akala siguro ni Digong, siya na lang talaga yung marunong, siya na lang talaga yung lahat. Diba? Pero nanginginig naman pag naririnig niya na papasok na ICC. Hindi alam ang gagawin kung anong gagawin niya. Parang gusto niya na agad, lumipat na agad doon sa sa China. Dahil alam niya, makakakuha agad siya doon ng political asylum. Ba? Mga kababayan, talagang totoo yata sinabi ng ating ginagalang at minamahal na Sunny Trillanes na may toyo ito. May sayad dito. Feeling niya talaga sa sarili niya, siya na lang yung may kakayanang pumatay. Eh kung papatulan mo to itulak mo nga lang to, baka sa totoo, nakatungkod na nga lang O bunga na lang yan ng pagiging matanda niya. Abnormal na to. Ngayon, dumako naman ho tayo doon sa kung saan ang naging reaksyon naman ho ng ating mga kababayan ay takot. Alam niyo po bakit takot? Dahil pinangangambahan ho ng ating mga kababayan na nakaranas ho ng kalupitan na kung saan pinagpapatay ho yung kanilang mga pamilya. Yung 30K o 30,000 na pamilya na pinatay o pinatayan ng pamilya nito ni Duterte, nangangamba ho. Alam niyo bakit? At maliban ho na nangangamba yung mga pamilya na yon na mahigit 30K, nangangamba rin ho ang ating mga kababayan sa kahihinatnan ho ng ating mga mambabatas na totoo sa kanilang serbisyo. Maging yung ating mga mambabatas na totoong naglilingkod, yung ating ibang mga senator na hindi ho aso nito ni Duterte. Na baka gamitin ni Duterte yung trilyon-trilyon na pera na kinita niya o ninakaw niya nung panahon niya, nung siya pa ang ating Pangulo, para ho maging presidente itong kanyang anak at siya naman ang magiging vice presidente. Pag nangyari ho yan na dalawang Duterte ang nakaupo
sa palasyo, mas mabubutihin pa ho siguro ng ating mga kababayan na magpatiwakal na lang kesa makita nila na inuunti-unti tayong patayin ng mga Duterte. Mga mamamatay tao ho yan, mga pamilyang yan. Mga kriminal. Mga walang puso. Maliban na sila ay mga magnanakaw, walang awa sa ating mga kababayan, mga traidor. Nakikita ko pag nagsama yung mag-ama na yan, kung paano naranasan natin yung kalupitan ni Rodrigo Roa Duterte na hindi niya kaalyado ang Vice President, mas magiging mas malupit ho yan. At mas katakot-takot ho ang pwedeng gawin ng mga kapulisan at ng iba pang mga ahensya ng ating bansa. Na kung saan muli na naman pong tatapakan, bababuyin ng mag-amang ito ang ating gobyerno maging ang ating batas. Pwede po nilang pagalawin. Pwede ho nilang gamitin yung trilyon-trilyon. Anong panama? Anong panama ho ng ating mga kababayan o ng ating mga senator na matutuwid? Kung gagamitan ho ng trilyon-trilyon, hindi na po bilyon ha. Kung trilyon-trilyon, samahan pa ng mga kasabwat nilang mga Chino, mga drug lord na Chino na namumuhunan sa mga Duterte para lang manalo sila nang sa ganon patuloy na magkaroon at lumaganap ang droga dito sa ating bansa at makapasok muli ang mga pogo at iba-ibang mga masasamang aktibidad nitong mga Chinong ito dito sa ating bansa. Yan po ang pinagmamalaki sapagkat alam mo ng lahat na si Digongyo maging kanyang anak, sila ay membro ho ng Triad. Isa sa pinakamalaking sindikato na mahalin tulad ho natin mismo sa mafia. Mga kababayan, nangangamba ho yung ating mga kababayan para ho sa kaligtasan ng ating mga matutuwid na mga senator at mga congressman. Na kung saan, pag nakapasok ko itong dalawat nakaupo sa palasyo, pwede na naman huli siyang gumawa ng mga ikakaso niya doon at pwede na naman ho siyang gumawa ng paraan para ho maipakulong yung isang taong wala naman talagang kasalanan katulad ho ng ginawa nila kay Antonio Trillanes at maging sa ating minamahal na senatora o senator Leila de Lima. Ngayon, alam mo natin ang galaw at bituka nito ni Digongyo na kung sa kasamaan ay wala pong katulad. Nakakaawa ho ang dadanasin ng bansang ito. Pwede na naman po niyang gamitin ang mga kapulisan. Pwede na naman po niyang gawing kapit ang mga ahensya ng ating bansa para ho patayin at ubusin na ho ang mga Pilipino dito sa ating bansa. Na kung saan ang ititira na lamang ni Digongyo yung mga taong sang-ayon sa mga komunista. Walang iba kundi yung mga NPA na pinamumunuan ngayon ni Rodrigo Roa Duterte. At syempre, ang matitira dito sa bansang ito, yung mga Chino na kaalyado, kakampi ni Rodrigo Roa Duterte na sumisira sa magandang kinabukasan ng ating bansa at sa ating mga kababayang Pilipino na nagiging biktima ng mga Chinong ito. Nababahala ho talaga ang ating mga kababayan. Na baka ho, alam naman natin na yung chairman ngayon ng COMELEC, yung putang inang chairman na yan na COMELEC, na nababayaran. Balita ko ho, kaya ho nanalo itong si Sara dahil bilyon ho ang pinuhunan niya dito sa walang niyang chairman ng COMELEC. Kaya ho nagkaroon ng iba't ibang uring at talagang napakagandang mga sasakyan at bahay. Mga kababayan, kaya nga po sigaw ho ng ating mga kababayan, wag nang paabutin pa na makakilos itong mga Duterte. Habang maaga at wala pang eleksyon, papasukin na ang ICC nang sa ganon. Mahadlangan sila sa kanilang mga masasamang binabalak. May trauma na ho ang taong bayan sa mga Duterte.
Sobrang trauma na ho. Marami hong nasirang kinabukasan. Marami hong nasirang pamilya noong panahon ni Duterte. Maraming kabataan ang nawalan ng kinabukasan dahil sa kanya. Sapagkat pinagpapatay ni Duterte ang mga magulang ng mga kabataang ito na naghahanap pa at nangangailangan pa ng kalinga ng kanilang mga magulang na kung saan biktima nitong mga pulespo na kung saan dinamay doon sa war on drugs na kahit hindi naman karapat-dapat. O kahit pa sabihin na natin na sila ay totoong gumamit dahil biktima nga sila nitong mga Chinong ito na pinapasok ni Rodrigo Roa Duterte dahil nabayaran siya na dapat nakakulong lang. Tinanggal nga 'di ba yung death penalty. Kasi nga sumang-ayon ng lahat ang gobyerno at naniwala sa mga religious leaders na kailangan alisin ang death penalty dito sa bansa dahil nga Diyos lang ang may karapatan na bumawi sa buhay na may buhay. Nawi na lang niya, binalasubas, binaboy ni Duterte. Mga kababayan, wag na ho nating hayaan na makatungtong pa po sa Malacanang. Sabi ho ni Joma Sison, kapag si Rodrigo Roa Duterte naging presidente, makakatapak na yung isang paa. Ngayon, dahil dalawang Duterte na ho, kung sakali man na sila'y tatakbong mag-ama, buong-buong dalawang paa na ho ng NPA ang makakapasok sa Malacanang na kung saan ang gagamitin niya ho na batas ay batas ho na para bang kangaroo court yung gagamitin niya na kung saan hindi makataong pamamaraan sa pagpaparusa o sa pamamalakad. Mga kababayan, gumising na ho tayo. Kayong mga maka Duterte, tandaan niyo yan. Pag nakaupo tong mag-ama na to, saka nyo lang maiisip kapag pamilya nyo na ang tinukhang ng mga walang yang mag-ama na to. Saka nyo lang maiisip, wala na eh. E sino pa bang itutukhang niya? Para sabihin, kasi gusto niyang sabihin na mahina nga daw eh. Si Bongbong Marcos, sabi ni Rodrigo Roa Duterte. Baklain daw. Mahinhin daw. Dumami daw yung droga. Dumami yung droga o itinira mo talaga para sabihin na mapangit ang pangit ang administrasyon ngayon. Akala mo hindi namin alam ang galaw mo? Kaya nga itinira mo yung mga yung mga kakampi mo eh. Kaya nga nagtira ka pa ng marami. Sa totoo lang, nagpanggap ka lang naman eh. Ang pinapatay mo, puro nga mga inosente. Hindi mo mapatay-patay yung mismo talagang mga kasapi ninyo dahil pinapakinabangan ninyo. Mga kababayan, gumising na ho tayo sa katotohanan. Imulat na ho natin ang ating mga kamalayan. Mga kababayan, huwag na po tayong magtulog-tulugan. Magkaisa ho tayo. Kaya nga ho, lahat po ng ating lalong-lalo na sa grupong ito, nanawagan ho ako sa ating mga kasapi sa Civilian Anti-Crime na ang video po ng yung lingkod, Epifanio Labrador, ay ikalat to sa mga kabundukan doon sa mga pamilya nila. Kasi marami kadalasan ho na nare-recruit nila Duterte, napapaniwala nila yung mga tao na mga nasa kabundukan, yung malalayo na yung walang mga internet o anuman na madali nilang magoyo. Kaya nga ho, sinisikap po ng yung lingkod na makarating ho sa anumang panig ng mundo na kung saan may mga Pilipino, maging sa ating bansa, ang mga sinasabi ho natin dito nang sa ganun ay mamulat po ang ating mga kababayan sa katotohanan na ang isang Rodrigo Roa Duterte na kanilang pinaniniwalaan ay isang mandarambong, isang drug lord, isang leader na ngayon na namumuno sa NPA na kalabang mortal ng gobyerno.
Mga kababayan, huwag po nating hayaan na may mga katiwalian na naman na mangyayari sa ating. Lubog na ho tayo. Huli ko pong sasabihin, yung mga inutang ho, nautang ng mga nakaraang presidente, doble ho nung si Digongyo na ang naging presidente natin. Tinalo niya yung mga utang ng mga nakaraang mga doble po. Halimbawa, nangutang mula doon kay Ramos hanggang kay Nunoy Aquino, 5 trilyon. Nung si Rodrigo Roa Duterte ho, umabot ho ng mahigit 18 trilyon. Ibig sabihin, sumobra pa. Tinalo niya lahat yung mga sa sobrang mandarambong niya na kung saan naging kasabwat niya. Yung Chino na naging advisor niya. Kundi ba naman hinayupak at walang niya traidor tong hayop na to. Sampal yun sa mga Pilipino. Bawal nga sa atin eh. Magugulat ka ha. Paano naging senator? Etong si Bongo. Hindi nga yan Pilipino eh. Chino nga yan si Bongo eh. Tingnan nyo kung paano winalang niya. Nito ni Duterte, ang batas natin dito sa Pilipinas, masyado niyang tinapakan. Inabuso niya yung kanyang kapangyarihan. Kaya Bongbong Marcos, kung talagang ikaw ay may tunay na pag-ibig sa bansang ito at sa mga Pilipino na nakakaramdam ngayon ng takot, nakakaramdam ngayon ng pagkabalisa sapagkat kung makakabalik ang demonyong yan, gagawa at gagawa na naman yung demonyong yan ng mga kabulastugan, mga kahayupan na kung saan marami na namang mga biktima ng extrajudicial killings. Marami na namang mga inosente ang ipapapatay niyan sa mga kapulisan na nagmistulang mga kriminal. Marami na naman magiging problema ang bansang ito. Nung naging panahon ni Digongyo, grabe ho ang salot na dumating sa bansang ito. Sa lahat na naging presidente, siya lang yung pinaulanan ng Diyos ng salot na kung saan tayong mga Pilipino ang isa sa mga nahirapan. Hindi bumaba sa Pilipinas ang kasaganahan ng panahon ni Digongyo sapagkat isinumpa ng Diyos yung mga araw na yon na siya ang naging Pangulo. Hindi niyo ba nakikita yon? Sapagkat napakaraming mga tao ang dumadang sumisigaw, mga dugo ng tao na naging biktima ng mga kapulisan sa pamamagitan ng utos ng isang presidente na kung saan hindi siya makatao. Isang presidente na sunod-sunuran sa lahat ng gustong ipagawa sa kanya ng China. Isang presidente na halos ipamigay na tayo sa China o sa China. Mga kababayan, nakikiusap po ako, gumising na ho tayong lahat. Mga senator, mga congressman, huwag yung pong hintayin na pamilya nyo na o kayo na o yung ating mga kababayan dyan na nagbubulag-bulag, huwag yung hintayin na kayo na ang makaranas sa mga naranasan ng mga unang biktima nitong mga Duterteng ito. Hindi lang makakilos yan si Sara dahil si Bongbong Marcos ang presidente. Siya ang nasusunod. Dahil kung si Sara ang naging presidente, kahit walang ranggo yan si Digongyo, pwedeng-pwede niyang iutos sa kanyang ni Kaiha yung lahat ng kahayupan na gusto niya. At sigurado ako, punong-puno na naman ng confidential funds, bilyon-bilyon na naman yan ang maibubulsa nila na dapat ay nakakarating sa ating mga kababayan o sa lahat ng panig ng ating bansa para sa ating mga kababayan. Maniwala kayo. Pag naging Vice President si Digongyo at naging President itong si Sara, trilyon-trilyon na ang kanilang magiging confidential funds. Maniwala kayo sa hindi. At doon malulugmok tayo hanggang sa ang kinin na ng China ang bansang ito sapagkat lubog na tayo sa utang. Mga kababayan, magtulungan ho tayo. Pantayan ho natin lalong-lalo na yung chairman dyan, yung putang inang chairman dyan ng Comelec. Putang ina mo ka. Mamatay na yung buong pamilya mong hayop ka. Kala mo hindi namin alam?
na binayaran ka, kaya ka nagpanalo ng isang politiko. Paniniwala pa ako, si Bongbong hindi nandaya yun. Pero itong si Sara, 100%. 100% yung pagmumukha pa lang nitong demonyong to. Alam na ng mga tao yan. Kaya mga kababayan, sana ho, magkaisa ho tayo. Magkaisa ho tayo na mabago ang bansang ito at mailigtas natin sa kalupitan ang ating mga kababayan sa kamay ng isang diktador, sa kamay ng isang maka-China, sa kamay ng isang leader ngayon ng NPA na walang iba kundi yung mga Duterte niya na kung saan membro mismo ng triad o ng isang pinakamalaking organisasyon ng drug syndicate sa buong mundo. Kaya mga kababayan, imulat na ho natin ang ating mga kamalayan sa katotohanan. Uli po, sinasabi ng lingkod, mabuhay ang ating inang bayan, mabuhay ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.